Ayun. So, good evening guys. June 18, 2024. Ayan. So, trading na naman tayo after ng very long holidays natin. Pero ayaw pa rin talaga. Ay, hindi pa rin umakit yung market natin. So, net foreign sell pa rin tayo and medyo binibreak pa rin natin yung support natin malapit dito sa 6,400. So, may konting paglaban siya kanina pero mahina pa rin talaga. Kasi nga wala yung foreigner. So, 262.54 million net foreign sales. So mas marami pa rin yung lumabas na foreigners, kaya nag-loss tayo ng negative 0.22%. Okay. Pero medyo lumalaban naman siya kahit paano, di ba? Pag tinignan mo. Tapos ngayon, tinitingnan ko yung futures ng US market, parang pabalik naman sila. So ilang araw din kasi silang nag-drop ng galawan. Pati yung European markets, di ba, yung huling review natin sa kanya. So actually medyo nag-okay na siya kagabi. Pero anyway, sumabay pa rin tayo doon sa uh, drop natin drop ng market nung Friday kasi naglaglagan ng Friday wala naman tayo pasok, wala naman tayong trading na Monday. Ayan. So ito pa rin naman yung mga trending stocks natin. So wala masyadong nagbago dito. Si web pa rin. Yung nauna dito sa listahan natin, kaya lang napagod na yata kanina umaga, pinersa na naman siya. Pero sa closing, nag-drop siya ng negative 2.9%. So meron siyang 129K net foreign sales. So hanggang ngayon, hindi pa rin natin alam kung bakit siya biglang sumambulat. Parang si IDC din yata to. Hindi natin alam kung ano nangyari sa kanya. Pero ngayon is medyo nag-pull back siya. So medyo batak yata tapos wala namang reason para umakyat siya na nakita natin unless sell on news yung pwedeng mangyari dito kay web nga po natin. Tapos si BSC, nag-trending siya pero hindi naman masyadong nag-drop yung price niya. Okay, nag-drop siya. Negative 2.82%, 1.62 million net foreign sales siya. Siguro medyo pangit na talaga yung price action niya kasi nagkakaroon siya ng another 52 weeks low. Kaya siguro siya pinag-usapan. Tapos yung alaga natin na si FCG, ayan, nangangahit na ng gains. So nag-drop siya ng negative 6.49 o 6 tama, negative 6.49% and meron siyang 446.25K net foreign sale. Ayan, napagod na rin siya. So ito yung medyo humarang sa, kasi may mga drop tayo Si BDO nag-drop ng 3%, Metrobank 2%, PLDT negative 1.87. Actually, marami nag-drop sa blue chips. Pero sinalo siya ni AGI natin kasi nag-up siya ng 5.4%. Ayan. Di pa rin natin makita yung bottom nitong si AGI natin. Meron siyang 451K net foreign buy. Tapos si RCI natin, okay, lumalaban na siya. Pakonti-konti. Nag-up siya, nag-verde siya ng umaga pero nag-close siya negative 2.0%. So meron siyang uh, 287K net foreign buy and then si ATN, sabi nga natin last week, medyo maganda kasi yung galaw nitong si ATN natin. Di ba pinupupog siya ng volume from the last week's trading natin. So nag-up siya ng 3.33% pero wala siyang foreigners. So mga locals to. Zero yung ating net foreign buy at saka sell kay ATN naman. Ayan. So medyo matamlay pa rin yung galawan natin for today's trading. Ayan. Disclaimer pa rin guys sa mga bago dito sa channel natin. As usual, yung ating review is for education purposes lang po yan. So wag mong gagamitin to as a reason para mag-buy, sell, or hold ng stocks. Meron kasing risk na involved dito sa market. Due diligence na lang po kung ano stocks yung gusto mong bilhin. And then, follow mo lang po ako dito sa ating Palabi Trader na YouTube channel. Subscribe ka lang po para updated ka sa trending stocks review or kung gusto mo is-join ka dito sa trading group naman natin. So, open po yan anytime naman. And then, sa mga nakasubscribe, maraming salamat po dun sa usual viewers natin. So, pangit din ng views natin kasi pangit yung galaw na market. Company reviews, nag-aral ka ba over the weekends? Profit or loss sa market, yung mga sample trades, basic indicators, mga technical analysis, risk management, yung fundamentals natin, plus yung ating mga PSC stock market studies naman. And then follow mo lang din po ako dito sa ating Palabi Trader Crypto to para naman sa mga play to earn games. Ayan, laglagan ngayon dito sa bandang cryptos naman natin. Tapos sa social media, Facebook account, follow mo po ako dito para updated sa post or dito sa ating Facebook page na Palabi Traders. Sa website, dito sa ating Bodega Peak, local market, dito sa US at saka dito sa bandang crypto. Tapos yung summary, hindi ko pa nakita yung summary ng
market saglit. Hanapin natin baka meron na si Philippine Stock Exchange natin dito kasi hindi ko siya makita kanina. Hanap lang tayo po. Ayan, ano ba nangyari kay Ma'am Alice Go? So may mga nababasa ako na ano, ongoing yata yung ano niya, kaso-kaso niya. So wala tayong bago dito ah. So ito na lang. Pag-usapan na lang natin kung ano yung mga na-post natin for today's trading natin. So foreign funds sold, marami pa rin yung binibenta na stocks. BDO, pero bakit? Ito yung drop, di ba? BDO, BPI, Security Bank, APBSC, FGen, FCC, CNPF, DNL, EMI, AC, Aboites, Eritz, Crete, Philrate, MEG, Emirates, Tel, Cebu, ICT, at saka si STI. So ito naman yung mga binili. China Bank, East West, Metrobank, ASN, Keeper, URC, STN, ABA, AGI, Ali, Globe, at saka si Converge. Ayan. So ano ba to? Nakapag-invest ka na ba sa every stock type? Ayan. So lahat napuntahan natin yan at ayaw gumalaw ng market natin. San Miguel kicks off a 7-day 20 billion fixed rate retail bond offer. Ali, so nagkap siya ngayon. Nag-trending si Ali eh. Ayala lang is buying out Aboites Group's 50% stake in Cebu District Property Enterprise. Ayan. So, tingnan natin kung makapekto sa kanya for the coming few days. Meralco to reduce June electricity rates. DMC, CHP, ano ba to? Solid and Island trademarks from parent firm. Globe Network reaches over 500 remote sites, and then may na pa rin yung peso natin. Mataas pa rin yung palitan. So 38 Philippine companies have been included in Fortune Magazine inaugural Southeast Asia's 500 list. Ayan. So kasama daw yung ating 38 na Philippine stock. So parang karamihan dito nakikita ko mga blue chips eh. So Mer, GGS, Video, Aboites, Ayala, Jollibee, PLDT. Ayan. So yung mga big caps din na stocks natin. URC to gain from Philippine economic gains, revenue and margin. Bloom, nag-drop to. Nag-drop ba? Bloomberry, long-term growth supported by Solair's North opening. So Wilcon sets 2.2 billion capex. Ali, so yun yung pinaka-news niya. Oceana Gold, nag-bounce ko kanina umaga. Ewan ko lang sa closing. Anticipates improved financial performance. Globe spent 265 billion to cover 500 remote areas. Okay, tapos this week, CLI opens 200-room hotel, CMEX PH to buy Apo and Rizal brands. Tapos ano pa, yung mga week ahead natin sa US market, okay naman na siya kagabi. Pero ang sinusundan pa rin natin is yung galawan ng last Friday. Pero kung okay naman, parang okay naman yung galaw niya ngayon. So hopefully bukas mag-start na rin mag-bounce si PSC kasi ayaw na rin naman niyang bumaba. So Alter, ito gumalaw si Alter kanina. President and co-founder Alter Energy Holdings aims to support sustainability with triple play portfolio on wind, hydro, and solar energy. Share buyback tayo kina Robinsons, Ali Posco, Aboites. Tapos yung galaw natin last week. Nag-bounce na ba si Wilcon? Allotted 2 billion for its capex this year as its move closer to achieving its goal of opening 100 stores naman. Ayan. So mamaya silipin na lang natin yung mas maganda yung galaw ng ano eh ng US market naman natin. And guys, so yung as usual yung ating patalasas ulit, yung ating Patreon, yung mga gusto po ng guide sa trading sa Philippine markets, double check mo na lang po. Open po naman anytime yung ating Patreon channel naman. Okay? So tingnan natin kung ano nangyari ngayon. May konting weak yung candle natin, yung may konti siyang dulo, lumabas siya ng konti. Pero red pa rin eh, negative 0.23%. And hindi pa rin naman tapos yung net foreign sale natin. So another 262.54 million is lumabas dito sa market. Pero yun lang, maganda lang sa kanya kahit papano dito sa support niya, malapit sa 6,368 is nagtatry na lumaban si PSE. Pero yung buong picture niya, sabihin natin, lower highs, descending triangle, and hopefully, hindi another lower low. Kung hindi, marami ulit mapapakat dito sa mga big caps na stocks natin. So, yung ating RSI din, wala pang pinapakita na magandang future. Wala siyang pinapakita na magandang spike eh. So, wala. Either downward o sideways lang galawan plus yung MACD formation natin is bearish din po pares no price action natin dito sa
blue chip. So yung ano ba yung Fortune 500 na stocks sa Asia, parang wala naman masyadong gamit. Kasi ang nilagay din lang naman is yung mga blue chips natin. Eh, hindi rin naman gumagalaw ngayon yung ating mga big caps na stocks. Okay? So ito yung mga winners and losers sa market. So BDO, nag-drop siya 3.63. So parang may, ano siya, may trap si BDO. Si Metrobank, minus 2.7. PLDT, minus 1.87. BPI, SMPH, less than 1% si BPI, diretso pababa is MPH. Medyo no, naka-survive kahit papano. Okay, so yun yung mga major movers. Tapos yung winners natin, si Jollibee, ayan, bumabalik siya ulit. 2.98%, si Ali 1.08, SM 0.36, ayan, Wilco nag-bounce pala. 1.61, GGS 1.6, AGI. So ito yung nagpagalaw ng mga big caps natin, 5.4 and CNPF is 2.95. So no, napansin mo lahat ng verde siya pero downtrend yung galaw ng mga stocks natin. Okay. So punta tayo dito sa mga movers, yung mga winners sa market natin. Hanapin na lang natin yung may volume. So 484K si MRC, nag-bounce siya ng konti. 6 point, malaki pala, 6.94%. Sino pa may volume dito? Si AGI. Medyo malaki yung volume niya ngayon, no? 20, hindi, ano pala, malaki. Big caps pala to. 451K lang yung net foreign buy. Prim, 5 points. Parang nagbo-bottom na si Prim, 5.52%. Nag-bounce si ABA. 4.12 si Alter. Ayun, nag-breakout na. Tutuloy ba ni Alter natin? So 4%, tapos si CTS Global, wala. Si A10, ayan, so medyo maganda. 3.33, CNPF 2.95 nga, ATI. May isang uptrend din pala dito sa ATI. 2.42 si Fruit. Ayun, nagulat din ako dito, may volume siya. 9 million yung volume ni Fruit. Hopefully yung reversal. Jollibee 2.19, Double Dragon, nag-bounce sa support 2.25. Marami din palang verde. FNI nag 5% to kanina. Hindi niya kinaya. So dito naman tayo sa losers. Apollo 8%, si FCG ayan, balik tayo sa kulungan 6.49 kasi bumalik siya dito sa bandang ilalim mo. Ayan, tingnan natin bukas. Malay mo, may bounce siya. FEU, walang volume. Mahina. PHR, 1.78 million. Nag-breakdown na rin si PHR natin. Sino pa? Si Lotto. Okay pa down. Pullback pa rin. DNL, 2.9. Ito may dividends. Ionix, ito medyo malalim si Ionix. 2.33. RCI, 2%. Okay? So yun po yung mga winners and losers dito sa market naman natin. So tingin tayo ng konti dito sa US market. So ito yung nababanggit ko sa inyo kanina. Medyo lumalaban naman kahit paano yung US market natin. Pero kagabi okay na sila. Nag-subside na yung sell off nila. Hopefully ganun din mamaya. Nasdaq futures 0.16, Dow futures negative 0.07 and S&P is negative 0.01%. So makita mo dito maganda lahat yung pinapakita dito sa US, dito sa Europe, at kahit dito sa bandang Asia, actually marami din yung ayan, marami din yung nag-bounce kasi last week nung Friday, medyo pangit din yung galaw dito sa global market. So kanina kanina hindi ko masyadong napansin. O nung Friday, hindi ko masyadong napansin yung galawan dito sa kung meron bang sobrang drop. Pero alam ko drop din tayo last week. Ayan. Medyo nag-bounce na ng konti dito sa global markets. Pero ewan ko dito, meron dito kay Bitcoin, medyo malakas yata yung drop. Ayun, puro red yung chart. Nakita mo, biglang nag-drop kanina. Bitcoin 65K, 3.4 si Ethereum. Balik sa 500 si BNB. Ilan ba to nung sumipa? Mga 700, no? Na yung pinakamataas niya. Ayan. So marami nag-drop dito. Si Dodge 8%, Shiba 9% takbuhan dito. Ayan. So Lagla Uni, drop din siya ng 10%. Pati si Matic 6.55%. Ayan. So takbuhan dito sa bandang cryptos naman. Ayan. So punta na tayo. Quick review ulit kasi matamlay pa rin naman yung market natin. Matamlay din tayo mag-review kasi wala masyadong catalyst.
Ayan, so si Web, napagod na. Okay. Hindi na siya umabot dito sa 2.36. So medyo nag-resist dito kasi ang laki naman na eh. Sukatin natin. Halos 50% na rin yata ito eh. Ayan o. So 33% na rin pala. Okay. So kahit nag-drop siya, kung medyo nakapondo ka dito last time, panalo pa rin naman siya. Kailang pullback muna si Web. Hanap tayo ng support is pwede na ba dyan? Pwede na siguro, ano? 1.9. O, dito sa gap na lang. 1.9 yung pinaka-support natin kay Web. So, i-retest ulit natin yan. Either close the gap or kung meron siyang catalyst, pwede siyang bumalik. Pero pag walang catalyst, um, malayo pa naman, no? Hindi pa naman ganun kaano, malayo pa naman. So tingnan natin kung either hanggang 1.9 or lalaban na siya bukas. Pero medyo bearish tayo syempre kasi nag-spike siya kanina tapos binawi din niya 6% yata to, no? O halos 8% pala yung ginalaw nitong si Web. Kailang batak na. Ayan, so wala na siguro masyadong bumili pa. So bantayan na lang natin kung meron siyang catalyst kasi hanggang ngayon wala pa rin naman lumalabas kung anong news. So overbought pa rin naman yung price action natin. Bullish yung lahat ng indicators, syempre. Kahit napalaglag yung price candle natin kasi nahuli naman yung indicators natin na RSI at saka MACD formation. So nag-drop po siya, negative 2.9% and meron siyang 129K net foreign sell dito sa market. Wala tayong news. Hindi natin makita. Ayan. So, ganun din si BSC natin. Okay, marami yata may hawak kay BSC. At bakit siya nag-trending? So, after niya mag-breakdown dito sa 0.15, nawala bigla yung ano niya, yung sigla niya, no? Biglang po may ilalim si BSC natin. Naghuhukay pa rin siya, pero baka malapit na rin kasi oversold na yung price action natin kaya siguro nag-trending. Negative 2.82%. Malit din lang yung volume, 1.81 million. So maraming nagtitrades pero wala siyang volume. Kaya patuloy na bumabagsak yung price action natin. So dito sa kabila, okay. So ang next na support, actually nasa support siya. Hopefully hindi ma-break kasi medyo malalim na konti yung next na support natin sa kanya. Kung ito yung pagbabasihan natin, 0.1217. So hindi ko na muna lalagyan ng support kasi downtrend and then naghahanap si BSC natin. Baka meron pattern ng konti. Meron ba siya? Broken na rin eh kahit yung pattern ng downtrend niya dito. So nag-broken na rin siya. So ang maganda na lang makita kung mag-bounce siya, babalik siya dito sa channel natin mga 0.1461. Pero pag market siya na untog, so alam mo na, yung kasunod niyan is merong correction para dito kay BSC natin. So wala tayong balita doon sa mga win projects po nitong si BSC natin. So negative 2.82% and meron siyang 1.62 million net foreign sale. Baka malapit na rin to. Kaya siya nag-trending na itong si BSC natin. Okay? Next, FCG. Ayan. Nangain ng gains bigla si FCG. Naging trap yung kala ko okay na to. Last na review natin Kasi nag-bounce dito sa MA20. Pero ngayon, laglag yung price action natin. So, tingnan natin kung mag-form siya ng higher low. Pag hindi, kulong ulit tayo dito. Balik tayo dito sa bandang baba. Ang bigger channel niya is ito. Kaya very, very significant yung pag-drop na yan. Hopefully, mangyari sa kanya is mag-bounce lang by tomorrow's trading. Pero since medyo mahina yung market natin, so tignan natin kung mag-bounce siya malapit dito sa 0.7090. Ayan, biglang bumaliktad yung mga indicators natin sa kanya. Yung RSI bumaba ng 50, tapos makita mo yung ating MACD. Yung blue line is pababa din po yung kanyang pinaka-price action naman. Ayan, nawala yung natin, parang nangyari sa kanya ito. So nag-broken siya and then nag-conso tapos nauntog. So ganun din ba mangyari dito? Kasi kung titignan mo siya, broken na yung support natin sa kanya. MA20 talaga yung pinaka-support natin dito kay FCG. Ayan, be ready na lang kasi kung umabot tayo ulit dito sa bandang baba, matagal pa naman siguro. Pero kakainin niya lahat ng bounce na binigay niya. Pag hindi tayo nagkaroon ng bounce dito sa 0.7090. Ayan. So medyo malakas din po yung sell niya. Yung selling niya is negative 6.49%.
Okay? Next, AGI. Ano ba balita sa'yo? Bakit ka umakyat? Nag-breakout ng konti yung price action natin dito sa MA20. Hopefully, yun yung reversal ni AGI natin kasi malayo pa yung mga previous na price action naman niya. So 9.53 yung immediate na resistance, and pero makita mo maganda yung yung galawan ng RSI natin. So lumalaban na siya dito sa RSI 50 level plus medyo okay din ng konti yung ating MACD formation. So siya yung humila sa market natin, kung hindi mapula ulit tayo ng medyo malakas. So 5.4% gain si AGI natin, and meron siyang 451k net foreign buy. So side na siguro yung foreigners kasi 400 na lang. Oh. Di ba last time puro net foreign sell yung mga nakikita natin sa kanya naman. Okay? So wala din tayong news na nabasa with regards dito kay AGI. So next si RCI. So lumalaban na. 0.6628 na yung pinaka Fibonacci natin sa saglit. Saan siya nag-bounce? 0.5. Nasa 0.5 Fibonacci itong si RCI. Kailan nag-drop siya? 2%. Pero meron na siya net foreign buy kahit paano ulit. So meron siya 287k net foreign buy dito sa market natin. So kailangan mag-hold yan. Medyo malalim ulit kasi ng konti, 1.96 yung next na support ng Fibonacci level natin. Tapos laki na rin kasi ng niya, oh. Halos 50% na yung binalik ni RCI natin. So mahina pa rin siya kasi kung titingnan mo yung RSI, wala pa rin siyang bounce na pinapakita. Ganun din yung MACD formation natin. So hindi pa yata tapos yung bottom nitong si RCI natin. Tingnan natin bukas. Nag-break kasi dito sa 3 pesos last time. So negative 2%, 287k net foreign buy. Hindi muna tayo titingin sa taas kasi kailangan para medyo malakas-lakas yung bounce, ma-retest natin yung support malapit dito sa MA 100 naman. Or siguro pag nagkaroon na rin siya ng tinatawag natin na Dow G. Inverted Dow G to, pero sige, tignan natin given the benefit of the doubt para dito kay RCI. Sige, tignan natin. Pero mas maganda yung yung isang klase ng Dow G natin. Pero kung meron naman siyang bullish candle bukas, pwede na rin yung parang morning star na rin yung galawan itong si RCI naman. And then lastly, si ATN. So talagang binubomba to, no? Meron siyang volume, no? Kahit pa paano. 5.56 million, and very healthy yung niya yung volume nitong si ATN natin. Ayan. Makalipat na kaya dito kay wala akong ATN di pa ako nakakabili dito sa kanya. Pero maganda kasi yung pinapakita niya. Meron siyang breakout, may confirmation, yung breakout niya, and kahit pa paano is meron siyang volume. Tapos makita mo yung mga indicators natin sa kanya. Pataas din yung yung price action naman niya. So pwede mong sundan. Yan. So na breakout siya, and then pinaka-resistance natin. So ang pinaka-optimistic natin dito 0.7. So kung medyo hirap siya, 0.6648 naman. So ano ba nangyari kay ATNB? So nagsasabay ito O ganun din. Okay din si ATNB natin. Pero si A kasi yung pinakamataas yung yung volume. Kaya ito yung pinapansin natin. Okay? So 5.56 million, 3.33% na gain. Wala siyang net foreign buy dito sa markets natin. Okay? So balik tayo dito sa index natin. Talagang bubuelo pa rin si PSE kasi wala pa rin naman yung foreigners. Hindi pa tapos yung yung tingin ko hindi pa tapos yung downtrend natin hangga't wala tayong nakikita na reversal buyers dito sa market. So medyo nilalakaw yung yung market natin. Tapos pa isa-isa lang nakita natin na na pumitik. Ito nga si Star Mall. Tumaas siya pero 25,000 lang naman yung buyers. So siguro ang pinaka dito is nag-up ulit si IDC pala Ayan. Pero bakit hindi siya nag-trendy? So nag-up ulit siya ng 5%. Ayan. So ito yung mga medyo maganda yung galaw for today's trading natin. Okay, so bukas tingnan natin kung meron ulit pag-usapan na stocks. So bago tayo close, as usual, please don't forget to subscribe dito po sa channel natin. Join ka lang sa group guys kung gusto mo ng guide. Crypto ko to, follow mo na lang Facebook account, Facebook page, Bodega Peak, Twitter, and Patreon channel sa mga gusto po ng guide sa trading sa Philippine market. Sali lang po kayo dito. Okay, so yun lang. Maraming salamat. Kita po ulit tayo bukas.